Araw na nga ng kapistahan dito sa aming nayon at pagkatapos kong gumawa ng mga matamisin kagaya na nga lamang ng ube at mga gelatin ay ito namang buko salad ang aking isinunod. Taon-taon talaga ay hindi ako nawawala ng buko salad dahil isa nga ito sa paborito kong dessert. Mawala na nga ang lahat ng dessert, wag lamang itong buko salad. Wala nga akong kaong dyan mga mare dahil nakalimutan ko ngang bumili nung nakaraang tumawid ako. Kaya naman kung ano na lamang ang available dito sa amin na yun na lamang ang aking inilagay. Bumili na nga rin pala ako ng disposable cups na ito mga mare dahil ito nga yung pamimigay ko sa mga hihingi ng Sharon. Alas 10 ng gabi ko na nga rin natapos ang paggagawa ng buko salad at inayos ko na nga rin ang aming lamesa na paglalagyan ng mga pagkain kinabukasan. Araw na nga ng piyesta iyan at madaling araw pa nga lang ay nagkaroon na nga kami ng bisita at kumpare nga iyan ni Buyok. Iniluto na nga rin ni nanay at tatay itong mga karne na isang kutsa noong gabi. Diyos ko mga mare, takam na takam talaga ako dito sa menudo. Madaling araw pa nga lang yan mga mare, nag-iikot na nga itong mga banda dito sa aming nayon. May pangilan-ngilan na nga rin kaming naririnig na paputok dyan mga mare at sign nga iyan na ginigising na nga ang mga tao at pista na. Oh, magagaling oh! Oh, harap yan. Ay, malaman na kami, kasang ba? Oh, sabi sa'yo, harap yan eh. Nakakatuwa nga itong unang bisita ko mga mare at sila nga daw ay taga-Lambak at talaga namang bangga galing sumayaw. Dinayo nga rin ako ng isang grupo ng mga taga-Kaytume at sila nga daw ang Bumble Balot. Ay, Bumblebee pala. Saya-saya! Diyos ko, mga mare, bang saya pala talaga kapag ikaw ay dinadayuan eh. Kaya naman sa mga grupo po ng Bumblebee ay thank you po sa inyo kahit walang binalot. Char. Nakita ko pa nga ang grupo ng Salaula and Friends mga mare kaso ayaw nga nilang umuna dito sa amin dahil baka daw maubos agad ang aming handa. First time nga lang namin magkaroon ng napakaraming bisita mga mare at sobrang tuwang-tuwa talaga ako dahil syempre naalala nila ako. Binisita nga rin ako ng konsyal ng bayan na si Konsyal Boy si Kenya kasama ang kanyang misis na si Ma'am Annie. Kasama nga rin nila si Konsyal Jess Anyis na konsyal din ng bayan at ang kapitan ng Sapang. Medyo nahihiya pa nga ako sa kanila dyan mga mare dahil hindi naman maganda ang bahay namin at mabuti na lang talaga at mga down to earth nga itong aking naging bisita. Diyos ko mga mare, halos lahat nga ng dumadaan ay tinatawag nga ako na Talim Islander nga daw. At medyo kinakaba-kabahan pa nga ako dyan mga mare dahil hindi naman ganon karami ang aming handa. Sabi ko nga sa aking Buyok sa isang taon nga ay mag-alaga na nga kami ng baboy para mas marami na nga ang aking mapakain. Katanghali ang tapat nga ayan mga mare at nakita ko pa nga itong aking boss na si JM Barrett at niyaya ko nga siya sa amin para bigyan ng binalot. Kasama nga rin niya itong kaibigan ko na si Ruby na love ko talaga. Kinahapunan naman ay nagkaroon nga ng pagoda dito sa aming nayon at isa nga ito sa masayang part ng aming piyesta. Kaliliit na lugar nga nitong aming sitio mga mare ay talaga namang dinarayo kapag piyesta at talagang nagkakabungguan sa daan. Hindi nga namin in-expect na marami ang may miesta ngayong taon dahil unang-una ay Webes nga ang natapatan ng aming piyesta tapos ay napakaalon pa. Marami nga rin nagtitinda dito sa may tabing dagat at naaalala ko nga noon mga mare ay nung mga bata pa nga ang mga anak ko ay palagi nga kaming nandito at nag-iiyakan. Paano ba naman itong mga anak ko mga mare nung maliliit pa nga sila ay panay nga ang pabili ng kung ano-ano at mabuti na lang talaga at mga naglakihan na. Pag uwi ko naman sa aming bahay mga mare ay nakita ko nga itong Salaula and Friends pati nga ang aking Buyok ay nagkakasayahan. Pati nga itong bagong gawang bangko ng aking Buyok ay nagkaandasira na sa sobrang saya nila. Pinasyalan nga rin pala kami ng kapitan ng Barangay Santa Teresita ng Dapitan na si Kap Awing. Kaya sa mga taga-Barangay Santa Teresita, Dapitan, Quezon City dyan, shout out po sa inyo. Kinagabihan naman ay nagpunta naman kami sa plaza upang manood ng palabas dito sa aming nayon. Tuwing piyesta talaga dito sa amin mga mare ay hindi nawawala ng palabas sa gabi. Sobrang lamig nga no mga time na yan pero nung nagdamihan nga ang tao ay bigla namang uminit. Diyos ko da. Napakaraming tao nga ang nanood na mula pa sa iba't ibang barangay at nagkaroon pa nga ng fireworks display. Minahal kita ay kung paghihira. Marami pang ang kalahok ang sumali pero ang pinaka nagustuhan ko nga lang ay ang ventriloquist. Hindi ko nga alam mga mare kung bakit tuwang-tuwa ako kapag nakakapanood ako nito at parang bumabalik nga ako sa pagkabata. Alam mo bata! Ilang taon ka na? 8 years old. Wow! Anong gusto mong maging paglaki mo? 9 years old. Hindi ko! Hindi ko nga napanood ang iba pang kalahok dahil lumabas nga ako ng mga time na yan at pagbalik ko nga ay tapos na. Tinawag na nga dyan na nag-champion at hindi ko nga alam kung ano ang ginawa ng nanalo. Diyos ko dahil.
Sumayaw nga lang kami saglit dyan mga mare at nagpapawis at pagkatapos ay nag-uwian na nga rin kami. Ano ba naman pagod na pagod nga kami sa maghapon dyan mga mare at talaga namang napakaraming masayang bagay ang nangyari ngayong araw. Kinabukasan naman ay maaga nga kaming gumising at ihahatid nga namin si nanay at tatay sa pretil dahil uuwi na nga sila. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Dani.